ko sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Ika-6 na araw na po ng buwan ng Hulyo, Miyerkules na po tayo at syempre unang hirit na. Buti na lang po humupa ng malakas na buhos ng ulan kahapon na siyang naging dahilan ng pagkakabuhol-buhol ng trapiko dito sa Quezon City. Mamaya makikibalita tayo sa Pag-asa para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw. At good morning din po sa mga kapuso naman natin sa Amerika na nakatutok sa pamamagitan ng GMA Pinoy TV. Good morning, Tita Marian. Kagaling lang nila sa bakasyon doon pagkatapos ng selebrasyon ng 4th of July Holiday Independence Day sa Amerika. Oo nga, holiday at syempre shopping day para sa kanila. Nagningning ang kalangitan sa ibabaw ng kanilang kabisera, ang Washington DC bilang parte ng 235th Independence Day ng Amerika. Daang-daang Amerikano at mga turista ang nanood ng 15-minute fireworks extravaganza sa ibabaw ng US Capitol at Washington Monument. At nagkaroon din po ng fireworks display sa iba't ibang lungsod sa Amerika, kabilang na ang New York at Chicago. Habang si US President Barack Obama naman ay ipinagdiwang ang kanilang Independence Day sa White House kasama ang mga military heroes sa kanilang laban kontra terorismo. Buo pa pala yung Abe Lincoln sa Transformers, sinira yun eh. So nagawa na nila ulit. Binalik nila ulit. Samantala para sa iba pang balita ngayong umaga, narito na ang ating top hirit. Inaasahang magpapatuloy ngayong araw ang search and rescue operation para mahanap pa ang mga natabunan ng landslide sa Lumbayaw Highway sa Valencia, Bukidnon. Umabot na po sa 5 ang kumpirmadong patay sa pagguho ng lupa doon. Ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang pinakabagong nakita sa guho, isang mag-inang mula sa Misamis Oriental at nagpunta lamang sa Valencia para maningil ng pautang. Inuwi naman ang 11 nahukay na si Cheryl Sadsad sa kanilang bahay sa San Fernando, Bukidnon. Sa kabila po ng nangyaring trahedya, pinayagan na ang muling pagdaan ng mga sasakyan sa highway na nananatili pa rin daw delikado dahil malambot pa rin ang lupa. At bago magdilim kahapon, pansamantalang itinigil muna ang search and rescue operation sa area dahil sa muling pagbuhos ng ulan doon. Itinanggi naman ni Bukidnon Vice Governor Jose Maria Zubiri na talamak ang pagtotroso sa lugar kaya nangyari po ang landslide. Posibleng dahil sa malakas na ulan lang daw ang sanhi nito na sinabayan ng road widening project doon. May ilang parte rin kasi ng bundok ang tinapyas para palaparin ang daanan at gawin itong national highway. Samantala, isang bata naman po ang pinaghahanap matapos mahulog sa isang imburnal sa panulukan naman ng Araneta Avenue at Victoria Road sa Quezon City sa kasagsagan ng ulan kahapon. Kwento po ng ina ng biktima na si Elsa Ocat, inutusan lamang daw niyang bumili ng pagkain ng anak na si Justin. Nag-aalala na siya nang lumakas ng ulan at hindi pa rin umuwi ang anak. Madalas daw babaha sa kanilang lugar kaya sinubukan niyang hanapin si Justin. Malakas raw ang kutob ng ina na ang nakita ng mga residente na nahulog na bata sa imburnal sa kasagsagan ng ulan ay ang kanyang anak. Base na rin po yan sa paglalarawan ng mga kapitbahay niya. Nakikipagtulungan na ang Philippine Coast Guard sa Barangay Tatalon para mahanap ang bata. Malaki pala yung imburnal. Ano ba yun? Manhole ba? Manhole ang imburnal eh. Apparently, ang dami niyan at ang nagiging problema kasi talagang hindi maiwasan. Minsan hindi na mo-monitor tapos ninanakaw kasi yung mga yun. Oo, yung mga pakat. Pero kasi pag may umuulan, syempre, pag may baha, hindi mo na makita yun. Oo, yun. Kaya dun sa mga nagnanakaw ng mga ganun, parang makonsensya talaga kayo. Eh, paano kung anak ninyo naman yung matsyempo naman dun sa may ibabaw ng manhole? Sana habang ninanakaw nila sa may mahulog. Oo nga. Sana ganun para instant karma, no? At sa ibang balita naman, paalala ng Commission on Human Rights sa mga government official magpakita ng kagandahang asal. Yan ay kaugnay ng ginawang pag-dirty finger at pagumura ni Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte nang hingin ng pahayag sa ginawang pananakit ng kanyang anak na si Mayor Sara Duterte.
Magsusumite ng rekomendasyon ng CHR sa Department of Interior and Local Government sa ginawa ng Vice Mayor. Hiniling nilang imbestigahan ng DILG ang inasal ni Vice Mayor Rodrigo Duterte at kung kailangan ay i-reprimand siya. Agad namang sinagot ng Vice Mayor ang rekomendasyon. My message to the Human Rights Commission, do what you have to do, as I do mine. You know, I have the freedom of expression guaranteed under the Constitution. How I express myself, whether by mouth or my fingers, is nobody's business. When you are on TV. Bumuelta rin ang anak ng lalaki ni Vice Mayor Rodrigo Duterte na si Paulo ukol sa posibleng pagpataw ng parusa sa kanyang ama dahil sa pagumura at pag-dirty finger nito noong isang araw. Ito ang kanyang naging sagot. Hindi po, gusto niyo? So nag-dirty finger din siya, actually. Talagang pasa-pasa lang talaga no, sa pamilya. Ilan ba sila magkakapatid? Para ma-expect na natin kung ilan pa yung dirty finger ulit. Ganun din. Hamon din siguro. Do what you have to do. Di, lagyan naman ng ngipin ng Commission on Human Rights. Pagpapatupad, diba? Kasi hindi naman parang para bang nilalapastangan na may batas tayo pero parang ginaganong-ganon na lang ba? Pero parang kung tama yung sinabi niya, may freedom of expression. May freedom of expression but not on TV. You can't do everything on TV. Alam naman natin yung may mga guidelines, may mga responsibilidad tayo sa mga bata na nanonood, di ba? Buti na lang may blur effect tayo. Correct. Hindi, even yung daughter niya, di ba, kung tama pa. Yung tama siguro yung prinsipyo na pinaglalaban ng kanyang anak, pero yung Mali ang mali yung sistema Pero na yun, may ginawa niya, kaso yung talaga yun, paso. if ever yung Kaso ang problema, yung si Sheriff Andres, ayaw na rin magkaso na natatakot Siyempre, sa kanila. matatakot siya doon. Yes, Ano yun? Baluarte. Kaharian ng mga Duterte yun, matagal na. Totoo yun. Pero sabi ni attorney, Gabby, pwede daw ang mismong state ang magkaso kahit na hindi na magkaso si Sheriff. Ang Kasi tanong, yung state kakasuhan mismo ba? ang dapat. Kung Yeah, sinasabi DILG, may pinabayaan recommendation naman na. sila. Oo. Philippines Hari versus. dyan eh. Oh, Yes, gano'n lang. Philippines versus. The family. Di ba? Ganun to. At samantala, pinagtibay ng Korte Suprema naging desisyon ng Presidential Agrarian Reform Council na nagbabasura sa stock distribution plan sa Hacienda Luisita. 10 maestrado ng SC ang bumoto para sa desisyon na pinagpapawalang bisa ang stock distribution plan kung saan sa alip na lupa ay shares of stock ay papamahagi sa mga farmer beneficiary. Pero hati naman sa issue ng pamamahagi ng lupa ang mga maestrado, 6 sa mga maestrado ang bumotong utusan ng Department of Agrarian Reform na magsagawa ng referendum sa mahigit 6,000 magsasaka kung lupa ba o stocks ang gusto nila. 4 na maestrado naman ang nagsabi na dapat lupa na lang kaagad ay pamahagi sa mga magsasaka. Hati naman ang opinyon ng mga magsasaka sa referendum na tinutulan ng United Luisita Workers Union. Tanggap naman ng abogado ng Hacienda Luisita ang iniutos na referendum ng Korte Suprema. Pero sa inilabas na referendum ng Hacienda Luisita noong Agosto na nakaraang taon, lumabas daw na karamihan sa mga magbubukid ang gusto ng stocks kaysa lupa. Kasi yung common concern niya pag sa lupa, wala din silang kapital. Kapital, oo. Samantala, matapos maging magnet po ng kontrobersya, kinumpirma ni Pangulong Noynoy Aquino na naibenta na niya ang kanyang mamahalin pero segunda manong kotseng Porsche. Kung dati para sa relaxation ng Pangulo ang pagmamaneho ng kanyang Porsche, ngayon daw, hindi na ito nakabubuti sa kanyang seguridad. Wala na raw sa kanya ang kontrobersyal na kotse at ibinenta niya ito sa eksaktong presyo ng binili niya noon o itong 4.5 million pesos. Kasunod dito, isang artikulo ang inilabas ng Philippine Center for Investigative Journalism na nag-ungkat sa halos 37 million pesos sa sobrang undeclared campaign funds ng Pangulo sa kanyang Statement of Election Contribution and Expenditures. Paliwanag naman ng palasyo, hindi raw ito napunta sa Pangulo dahil dito raw kinuha ang withholding tax na niremit sa BIR at pambayad sa sample ballot. Ang natirang mahigit 14 million pesos, ibinalik daw sa 3 donor na malaki ang ibinigay noong kampanya. Inabsuelto naman ng Bureau of Internal Revenue ang Pangulo sa issue dahil nagbayad naman daw siya ng tamang buwis. Pero susuriin daw ng BIR ang iba pang politiko tungkol sa kanilang election spendings noong 2010. Nagkakatawa, binalik nila yung perang natira. Oo nga eh, ganun pala. Hindi ginastos. Kasi yung ibang politiko tumatakbo para kumita lang eh. Kasi naman ng pera. Oh, daming sobra, no? Ay, may utang na loob din eh, di ba? Magkatapos. That's true. May sukli pala dito. may sukli. Pero ito ang galing ng talagang Naka-account. Naka-account talaga lahat. At yan ang dream Bawat mo singko. para sa Pilipinas. Yes! Magkaroon na tayo ng account
Outing naman. Itemize. Ayan, sana lahat ng politiko ganun, ano? Oo nga. Para naman Wish sa... Eto, para sa smokers dyan na naghahanap po ng pagdarausan ng bisyo sa kalsada. Eto, ang good news naman para sa inyo. Sa gitna ng public smoking ban ng MMDA, balak raw gawing smoking area na ng MMDA ang